Hello! Ngayon, ipagpatuloy natin sa ating video na ito ang pagtalakay natin sa mga iba't ibang mitigating circumstances na na-enumerate sa Article 13 ng ating Revised Penal Code. Ngayon naman, ang talakayan natin ay yung number 5 sa enumeration. O yung sabihin na natin, paragraph 5. Ito yung immediate vindication of a grave offense committed to the offended or offender or his spouse, his descendants, ascendants, uh, brothers, sisters, whether legitimate or illegitimate or adopted, and relatives in affinity of the same degree. So, immediate vindication of a grave offense. Ito yung mitigating circumstances na nakapaloob sa paragraph 5 or naka-enumerate sa number 5. So kung titingnan natin, parang hindi ito nakakaiba doon sa tinalakay na natin na number 4, yung sufficient provocation or threat immediately preceded the act. Di ba? Parang pareho lang sila kasi vindication of a grave offense, immediate vindication. So, may nagawang mali, may nagawang masama doon sa offended party, kaya doon sa offender, yung offended party ang nakagawa ng masama, hindi maganda. So dahil doon, immediate vindication, kumbaga para mapagsabihin na natin, makapaghiganti doon sa wrong or sa masama na ginagawa sa kanya. So parang katulad din sa number 4, di ba? Immediate threat or provocation, pinoprovoke siya. Kaya nakagawa rin siya ng krimen. So, pero may mga pagkakaiba ito base sa mga opinions ng ating mga legal experts. Kasi doon sa number 4, ang sinabi doon na kailangan yung provocation nanggaling sa offended party at saka yung pinoprovoke yung offender. So doon kasi sa number 4, pag ibang tao halimbawa may magkapatid, sinuntok ng magkapatid yung sinuntok nung matandang kapatid, nung kuya, yung offender. So dahil sinuntok, na-provoke siya, pero hindi niya kayang lumaban doon sa kuya dahil maliit lang siya. Kaya ang ginawa niya, ang sinuntok niya yung bunso na kasama nung kuya. So hindi 'yon pupwede sa hindi 'yon pupwede sa provocation, immediate provocation, kasi kailangan yung pinoprovoke is yung offended party ng yung offender ang pinoprovoke ng offended party. Pero dito kasi sa sa immediate vindication of a grave offense, ang pinakaano dito, hindi lang yung offender ang nagawa ng masama doon sa offended party. Kahit hindi siya, kahit yung kanyang spouse or kahit na yung kanyang descendants or ascendants, ibig sabihin mga anak or apo or ascendants, magulang, lolo, or grandparents, pag yan ang nagawa ng wrong, pwede niyang ipaghiganti, immediate vindication. Or yung mga kapatid, brothers or sisters, mapa-legitimate or illegitimate man yan, or kahit na adopted, so kahit na mga relative by affinity, basta of the same degree, kung sila ang nagawan, pwede rin siyang, kahit hindi yung offender ang nagawa ng grave offense, kahit na yung mga relatives lang niya, pwede niyang magiging mitigating sa kanya itong paragraph na ito na mitigating circumstance na immediate vindication. Samantalang doon sa provocation kasi, kailangan yung nagpo-provoke kailangan na yung offended party, yung offender, ang pwede lang niyang tirahin
yung nagpo-provoke sa kanya. Hindi po pwedeng ibig sabihin, dapat siya lang yung pinoprovoke. Pag iba yung pinoprovoke, hindi siya pwedeng hindi magiging mitigating sa kanya yon. Kailangan yung provocation, siya yung tinamaan ng provocation. Whereas dito, kahit hindi siya yung na-offend, ginawa ng grave offense or grave wrong, kahit na hindi siya, kahit na yung asawa niya, mga descendants or ascendants, kapatid, pupwede siyang magiging mitigating sa kanya yon kung yun ang dahilan. Okay, so sana naintindihan na ipaliwanag ng maayos. Ngayon, isa pang kaibahan dito ay yung immediate, kasi yung word immediate. Kasi di ba doon sa tinalakay natin na kailangan immediately preceded the act, doon sa provocation, sufficient threat or provocation, dapat immediately ginawa yung provocation, kaya niya nagawa yung krimen. Ibig sabihin, walang lapse of time na lumipas para kumalma siya, makapag-isip siya, para humupa yung provocation. So kung wala na yung provocation, hindi na magiging mitigating sa kanya yon. Whereas dito kasi sa yung immediate dito, hindi daw ito base sa kanila, mistranslation daw ito from the original Spanish word. Kasi yung immediate dito, hindi ito yung, ang ibig sabihin ng immediate daw dito, hindi kagaya ng immediate doon sa tinalakay natin na provocation. Kasi, yung immediate daw dito, ang ibig sabihin nito, yung proximate cause. So, ibig sabihin, yung wrong, yung vindication, ay ibig sabihin yung wrong na nagawa doon sa, grave offense na nagawa doon sa offender, yun yung pinaka-proximate, yun yung pinaka-dahilan kung bakit niya nagawa yung krimen. Kaya, vindication. So, yung immediate dito ay, sabi nga ng mga experts daw, ito daw ay mistranslation from the original Spanish word. Kasi hindi daw ito dapat immediate, kundi ito yung pinaka-proximate cause, ito yung pinaka-dahilan kung bakit niya nagawa yung krimen is to vindicate a grave offense na nagawa sa kanya o sa kanyang mga relatives. Whereas doon sa ang immediate doon ay yun talagang literal na ibig sabihin ng immediate na dapat walang lapse of time na nakalipas para kumalma siya, mawala na yung provocation or threat na binigay sa kanya. Okay, so yun yung kaibahan nilang dalawa. Tapos, ang sabi naman nito, yung grave offense daw na sinasabi dito ay hindi naman necessarily isang crime. Kahit na hindi krimen yan, pero isang mali na nagawa. Pero parang mahirap naman yata isipin na may isang grave wrong na nagawa na hindi rin siya magiging krimen. Mukhang wala akong maisip na isang maling gagawin na hindi rin siya posibleng krimen. So, basta yung offense daw na sinasabi nito, yung grave offense, hindi daw ito necessarily na isang crime. Basta anything that is wrong done to the offender, pwede yung magiging mitigating circumstance sa kanya para magiging mitigating circumstance sa kanya, yung itong tinatawag na vindication of a immediate vindication of a grave offense. So, yan yung number 5. Itong vindication of a grave offense, hindi necessarily na immediate yung grave offense na nagawa doon sa offender o sa kanyang relatives. Maaring matagal na, maaring may lumipas na oras, pero nandyan pa rin yung grave offense na yun. At yung grave offense na yun, yun yung pinaka-proximate cause, yun yung pinaka-dahilan kung bakit niya nagawa yung krimen, dahil para ma-vindicate yung grave o masamang nagawa doon sa kanya o sa kanyang mga relatives na binanggit natin. At saka, hindi kagaya doon sa provocation nga na kailangan mayroong walang lapse of time. Hindi siya nabigyan ng panahon na makapag-isip, kumalma, at mawala na yung provocation or threat. So dito, kahit
lumipas na yung araw, pero yun pa rin ang pinakadahilan dahil doon sa grave offense, o pwede pa rin maging mitigating circumstance yun sa kanya. So, yun yung number 5 na nakalagay, number 5 sa enumeration na ng mga mitigating circumstances na nakalagay sa ating Article 13 ng Revised Penal Code.